Hindi ko na itatanong sa inyo mga kapatid kung sino pa rito yung hindi nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Dahil malamang lahat tayo ay naapektuhan ng iba't ibang mga problema. Sa iba't ibang dahilan nga na kung minsan. Maaaring tayo ay nagkasakit na ng malubha. Maaaring yung iba pa rito ay mga naoperahan na. Yung iba naman wala nang hanap buhay. O kaya hindi na sapat yung kinikita nila sa mga pangangailangan nila. Yung iba naman may problema sa pamilya o pag-aasawa. At sa mga kabataan naman, yung pambubuli o yung panggigipit sa paaralan. Kaya pag napaharap tayo sa mga itong klaseng sitwasyon, at bukod pa doon pala mga kapatid, kapag namatayan tayo ng minamahal sa buhay, napakasakit mo. Kaya pag napaharap tayo sa mga itong klaseng sitwasyon, baka minsan ayaw na natin dumalo, o kaya ayaw na natin mangaral. Minsan feeling natin na kinalulugan pa kaya ako ni Jehovah. Pero nakakatuwang malaman yung binabanggit sa atin ng Diyos na Jehovah, ipapatibay loob sa atin ni Jehovah sa may Hebreo 13:5 nang sabi niya na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo babayaan. Tutulungan niya tayo. Pero sa paano paraan tayo tinutulungan ni Jehovah sa pamamagitan ni Jesus at ng mga anghel. Isang halimbawa na nakakuha ng tulong noon ay si Apostol Pablo, mga kapatid. Alam ko pamilyar na kayo sa kanya, mga kapatid. Pero sariwain natin yung kahapyaw, yung ibang mga naranasan yung pagsubok sa buhay. Isa siyang mataas yung pananampalataya, mga kapatid. Pero tao lamang din siya, nangangailangan ng tulong. Kaya nung nagpunta siya sa Jerusalem, nung siya ay mga ngaral doon, alam niya na may nakambang panganib kasi dati siya ay nanguusig doon. Kaya yung nakilala siya ng mga tao doon, sa loob ng templo, kinalagkad siya at pinagugulpi pa nga. Buti na lang, nakilala siya ng kumandante ng militar doon, kaya nagigil yung panggugulpi at hindi siya napatay. Kaya siguro nung panahon ngayon, napakasakit ng katawan ni Apostol Pablo. Isipin mo naman, ikaw ang gulpihin, kalag ka rin. Kaya siguro naisip niya, hanggang kailan ko kaya mararanasan yung ganitong klaseng pag-uusig. Buti na lang, may isang nagpatibay na loob sa kanya at palakas. Ito mismo ang ating Panginoong Hesus. Pakipusuyo, basahin natin ang nakaulat dito sa may Gawa 23:11. Sabi dito, pero nang sumunod na gabi, tumayo sa tabi niya ang Panginoon at nagsabi, lakasan mo ang loob mo, dahil kung paanong lubusan ka nagpapatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, gayon ka rin magpapatotoo sa Roma. Kaya, nung marinig niya yung pagpatibay loob ng ating Panginoong Hesus, siya ay napanatag na gaya ng isang batang yakap ng kanyang amba. Nung balik yung kanyang sigasig sa pangangaral. And then, after 2 years, nung papunta naman siya sa Roma para pagpatuloy yung pangangaral, habang papunta roon, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kaya, yung barkong sinasakyan ni Pablo at ng mga kasama niya ay nawasak doon sa may island, sa may island ng Malta yun. At naisip ng mga crew at kapwa niya pasahero na mamamatay na sila. Kaya nakakatakot talaga yung sitwasyon. Isipin mo naman na napakalaking alon yung sinalubong nila. Kaya nawasak yung kanilang barkong sinasakyan. Kaya naisip ng mga tao roon, yung mga crew, mga kasama yung pasahero na baka mamatay na sila. Pero, alam ni Pablo na sumasakay niya si Jehovah sa pamamagitan ng isang anghel. Kaya pinatibay niya ang loob ng mga kasama sa barko at sinabing huwag matakot. Sa ngayon naman mga kapatid, paano tayo tinutulungan ni Jesus at ng mga anghel? Nakakaling malaman ng sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus dito sa Mateo 28:20 na makakasama natin siya sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistema ito ng mga bagay. Oo mga kapatid, kailangan natin ang mga pangaliw na ito, lalo na kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Napakasakit ito at matagal mawala. Kung iba naman sa atin dito, yung may mga edad na iba, bedridden na at nahihirapan na sa buhay. At yung iba naman, hindi natin alam na may mga kapatid pala tayo na pinagdadaanan yung depression, isa ring nagpapasakit sa isip. So, kaya ang tanging solusyon natin ay nanlalagi ay pangako at papatibay sa atin ng Panginoong Hesus na nakaulat sa may Mateo 11:28. Sabi dito mga kapatid, pakisuyo. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na pagod at nabibigatan, at pagiging hawahin ko kayo.
bagaman may mga personal tayong problema, nakakatuwang malaman na kasama tayo ng mga anghel sa pagdadala ng mabuting balita para tulungan din yung ibang nangangailangan. Ito yung pinabanggit sa may Apocalypse 4:6, mga kapatid. Isuyo. Ang sabi dito, at nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, at mayroon siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa, sa bawat bansa at tribo at wika at bayan. Kaya every time na tayo ay malulungkot, manghihina, isipin natin na naririyan si Jesus at ang mga anghel para alalayan at tulungan tayo.